Bago ang lahat, welcome sa channel ko. Ang lugar na ito ay naglalaman ng mga mahahalagang mga bagay na nalalaman ko base sa aking pagsasaliksik. At ito'y nais kong i-share sa inyo dito. At bago tayo magpatuloy, ito ang profile ko. Taos puso akong nag-anyaya sa iyo. Huwag kalimutan i-subscribe ang channel na to at pakihit na rin ang notification bell upang ma-notify kayo tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video. Ang mga aso at pusa ay madalas na itinuturing na magkaaway, pero may mga pagkakataon na sila ay nagiging magkaibigan. Ang pagkakaibigan ng mga ito ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng tamang pagpapalaki at pagsasanay. Ang tamang pagpapalaki ay mahalaga. Kapag ang aso at pusa ay itinatagpo sa murang edad, mas malaki ang posibilidad na magkakasundo sila. Ang pagpapalaki ng mga ito sa isang kapaligiran kung saan sila ay magkakasama at nagkakasama sa mga aktibidad ay maaaring magdulot ng pagkakaintindihan at pagtanggap sa isa't isa. Ang tamang pagsasanay ay makakatulong din sa pagbuo ng magandang relasyon sa pagitan ng mga aso at pusa. Ang pagbibigay ng positibong reinforcement tulad ng pagsasabi ng mabuti o pagbibigay ng treats kapag sila ay magkasama ng hindi nag-aaway ay maaaring magpabuti sa kanilang relasyon. Ang pagkakaroon ng mga pagsasanay sa pagkakasama, tulad ng pagsasama nila sa mga aktibidad tulad ng paglalaro, pagkain o pagkakasama sa isang lugar, ay maaaring magdulot ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Sa pangkalahatan, ang tamang pagpapalaki at pagsasanay ay maaaring magbukas ng posibilidad para sa mga aso at pusa na maging magkaibigan. Ngunit mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng mga aso at pusa ay magiging magkaibigan, at ito ay normal. Ang mga hayop ay may sariling personalidad at mga karanasan, kaya't hindi lahat ay magkakasundo. May ilang mga paraan upang magturo ng pagkakasundo sa mga aso at pusa. Narito ang ilan sa mga ito. Pasensya at pag-unawa. Ang pagbuo ng pagkakasundo sa pagitan ng mga aso at pusa ay maaaring maging isang proseso na tumatagal ng panahon. Mahalaga na maging pasensyoso at maunawain. Bigyan sila ng oras upang makilala at maunawaan ang isa't isa. Huwag magmadali at hayaan silang mag-develop ng kanilang sariling ugnayan. Narito ang ilang mga paraan para matuto ang mga ito. 1. Positive reinforcement. Gamitin ang mga treats, papuri, at pagsasabi ng good job upang i-reward ang mga aso at pusa kapag ginagawa nila ang tamang bagay. Ito ay magbibigay ng positibong karanasan sa kanila at magpapalakas ng kanilang motivation upang matuto. 2. Clicker training. Gamitin ang clicker upang magbigay ng tunog na nagpapahiwatig ng tamang gawain. Halimbawa, kapag ginawa ng aso o pusa ang tamang kilos, ay click ang clicker at ibigay ang reward. Sa pamamagitan ng repetisyon, matututunan nila na ang tunog ng clicker ay nangangahulugang ginawa nila ang tamang bagay. 3. Consistency. Mahalaga ang pagiging consistent sa pagtuturo. Sundin ang parehong mga command at pagsasanay sa loob ng isang tiyak na oras at lugar. Ito ay tutulong sa kanila na ma-establish ang mga inaasahang gawain. 4. Short training sessions. Iwasan ang pagod at pagka-bore ng mga aso at pusa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maikling sesyon ng pagsasanay. Mga 0-15 minuto bawat araw ay sapat na para sa mga hayop na matuto ng hindi napapagod. 5. Patience. Ang pagtuturo ng mga hayop ay nangangailangan ng pasensya. Hindi sila agad-agad matututo ng mga bagong gawain, kaya't mahalaga na magbigay ng oras at pag-unawa sa kanilang pag-aaral. 6. Professional training. Kung nahihirapan ka, o kung ang iyong aso o pusa ay may mga malalim na issue sa pag-aaral, maaaring makatulong ang pagkuha ng profesional na tulong mula sa isang hayop na trainer o behaviorist. Kapag nakita mo ang iyong alagang hayop na nagagawa ang mga bagay na itinuro mo sa kanila, maaaring maranasan mo ang malaking pagmamalaki. Ito ay isang patunay na ang iyong pagsisikap at pasensya ay nagbunga ng positibong resulta. Ang pagtuturo ay maaaring magdulot ng kasiyahan dahil nakikita mo ang pag-unlad at paglago ng iyong mga alaga. Kapag nakikita mo silang nag-i-enjoy sa paggawa ng mga bagong gawain at nagtatagumpay, ito ay nagbibigay ng tuwa at kasiyahan sa iyo bilang nagtuturo. Ang proseso ng pagtuturo ay maaaring magpalakas ng koneksyon at ugnayan sa pagitan mo at ng iyong mga alaga. Sa pamamagitan ng pagtuturo, nagkakaroon kayo ng mas malalim na pagkakaunawaan at komunikasyon. Ito ay maaaring magdulot ng isang espesyal na koneksyon at pagkakasundo.
Sana may natutunan tayo nito ngayon. Paki-follow, like, at huwag kalimutan i-share ito upang malaman ng iba. Sa muli Daily Vlogs nag-iwan ng isang mensahe sa inyo. God bless po sa lahat.